Welcome po mga kapatid sa ating pong Family Altar Worship. Title po ng ating lesson ngayon ay pagbabahagi at ang kitext po natin ay matatagpuan po sa Hebreo 13 verse 16. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pagbuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Tayo po ay manalangin. Maraming pasalamat muli Panginoon sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin. Patuloy po kami tulungan na makaunawa at ganyan din po si Daddy sa kanyang pagpapaliwanag. Paspusin mo siya ng banal na espiritu. Patuloy po kami umihiling ng patuloy na kapatawaran ng mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pagpasalamat natin ang pagkakataong ito na dumating sa atin upang minsan pa'y pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Ang ating aralin ay tumutukoy sa pagbabahagi na ito ay merong tukuyin o patunguhan na pag-aaral tungkol sa ang pagbabahagi ay pagkakataon na maipadaloy ang biyaya ng Diyos at pagsasanay na di pagiging makasarili. Ang pagbabahagi ay kukuhanin natin at dapat natin tanggapin na ito'y pagkakataon, mga kapatid. Hindi ito isang burden, hindi ito isang pasakit at pahirap para sa atin. Ang karanasan ay ating titingnan sa karanasan ni Pedro at ni Juan at ng isang pulubi. Na nang sila ay pumapanhik doon sa templo ng oras ng pananalangin ekasyam, ito po'y 3:00 ng hapon sa ating oras. At isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina, ay dinadala roon. So ito'y pinanganak na may kapansanan. Na siya'y nilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Sa pagkakataong ito ay nakikita natin, yung mga nakikita natin dati na merong mga naroroon sa mga pintuan ng simbahan at ang mga kapilya o mga bahay pulungan ay puntahan din upang hinga ng tulong at naririto ang isa na naroroon sa pintuan ng templo. Tingnan nating maigi ang tagpong ito. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. So nang makita niya na si Juan at si Pedro ay umaakyat, papasok ng templo, ay humingi ng limos ang pulubi. At pagtitig sa kanya ni Pedro, nakasama ni Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." So nakuha ang atensyon ni Pedro at ni Juan. At ang pakiusap ngayon ni Pedro, "Tingnan mo kami." Ano ba ang nais niyang ipakita? At kanyang pinansin sila na umaasan tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako." So parang sinasabi niya, tingnan mo ako, tingnan mo kami. Kami ba ay merong pilak at ginto para kami ay hingan mo ng limos o ng abuloy? Kaya't ang sabi niya, pilak at ginto'y wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Lumakad ka. Mga minamahal na mga kapatid, ano nga ba ang wala tayo? Mari sabihin nating pilak at ginto ay wala tayo, pero meron tayong ngiti. Meron tayong panahon. Meron tayong pakikinig. Meron tayong pagdamay, meron tayong simpatya, meron tayong sabihin natin na pagtanggap. At meron tayong espiritu na maaari nating ibahagi sa Kanya. Ngunit lahat ng meron tayo, ang tamang paraan, yan ay ating ibinibigay sa pangalan ng Panginoon. Hindi sa pangalan natin.
Kasi pag sa pangalan natin, ang gusto natin ay maalala tayo ng tao at sa darating na panahon ay tayo naman ay gagantihan nila ng mabuting kalooban o kaya ay nagtatanim tayo tila ng utang na loob upang kung dumating ang panahon ay sila'y tumanaw ng utang na loob. O kung mas mahirap pa doon ay yaong humihingi tayo ng kapalit. Ito ay bagay na maalaman natin na ang ating pagbibigay, pagbabahagi ay hindi laging yaong tinapay o salapi, kundi maging yung ating buong sarili, yung ating pagdamay, yung ating pagtulong, yung ating pakikisimpatya. Lahat ng iyan ay tiyak na hindi naman sasalang wala ang isang tao. At kung mayroon man tayo, ay nais kong ulitin, gawin natin ang pagbabahaging ito sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At si Pedro at si Juan ay walang pilak, ang meron sila espiritual, na meron din naman tayo, yon ang kanilang ibinahagi. Nais ko rin linawin, hindi naman lahat tayo ay binahaginan ng pagpapagaling. Kung inyo matatandaan yung aralin natin, yung ang title ay kaloob. Hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay guro, hindi lahat ay gumagawa ng himala, hindi lahat ay nagsasalita ng wika. May kanya-kanya tayong kaloob. At hindi lahat ng mga apostoles ay may kaloob na pare-pareho ng pagpapagaling. Magay si Apostol Pablo ay merong binabanggit na bagamat kanya ng idinalangin na hindi rin naman nagkaroon ng kagalingan. Kaya't may kanya-kanya tayong kaloob. At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong at paglukso siya tumayo at nagpasimulan lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Tingnan natin kung gaano, maisip natin sa ating kaisipan kung gaano sila na nagkaroon ng pagkatuwa at pagkamangha nang makita nila na yung pulubi na araw-araw o ay naroroon dahil siya ay humingi ng limos, ay ngayon siya nakalalakad. At nang nakita ng buong bayan siya lumalakad at nagpupuri sa Diyos at nangakilala nila na siya ay nga yung nauupo at nagpapalimos sa pintuang maganda ng templo. At sila'y nangapuspos ng panggigilalas at pagkamangha sa nangyari sa kanya. Yaong lalaking yaon ay tumanggap ng biyaya ng Panginoon at marami ang nahila sa paniniwala lubos sa Panginoon. Kung meron mang mabuting pangyayari sa ating buhay, mga kapatid, ay makita ng tao na ito ay galing sa Diyos. At hindi sa ganang ating sarili natin ito itataas. Ganito ang mga tagubilin sa atin kapag tayo ay nagbabahagi. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Wala na tayong hain na kagaya ng sa lumang tipan sa ngayon. Wala na tayong mga handog na gaya ng sa lumang tipan na mga baka, tupa, o kaya ay kalapate na ibinibigay at inihain doon sa templo. Ngunit ang ating paggawa ng kabutihan sa pangalan ng Panginoon para sa ating kapwa ay tinatanggap na isang hain na nakalulugod sa Diyos. Maging bahagi ito ng ating buhay, mga kapatid, na tayo ay tila magkaroon ng pagkasabik sa pagtulong. Opo, nais kong ulitin na tayo ay makadevelop sa ating sarili ng pagkasabik na makatulong. Na tila baga natin hinihintay laging tayo ay maging biyaya at daluyan ng pagpapala para sa iba, sa kapurihan ng Diyos. Ano pa ang sabi na Pablo kay Timoteo? Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. So, pinaghahandaan.
na aalala ko pa yung orientation sa mga manggagawa na pastor. Ang orientation po sa kanila ay ganito: huwag na huwag kayong mangungutang sa mga kaanib, pero huwag namang hindi kayo magpapautang. Ang ibig sabihin noong hindi magpapautang ay hindi naman yun talagang utang, kundi ang dugtong noon, bagamat kayo inuutangan, ay huwag na huwag ninyong tatalikdan. Ngunit, kung kayo walang sapat na salapi sa halaga, ay huwag niyong paalisin ang kapatid na walang laman. So, ang nangyayari po ay hindi marunong maningil ang ilang mga manggagawang pastor ng pautang sapagkat ang kanilang orientation, yun po ay lista sa tubig. At kung magkusa magbayad, ay di magbayad para sa susunod na mayroong mga ilangan ay makahiram. Ngunit yan po ay isang bagay na hindi na halos inaasahang maibabalik. Maperan talagang ang usapan ay meron talagang tila kontrata. So, yung pagtulong ay dapat ay laging bahagi. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Yung pagiging hospitable, yung mapagpatuloy ay hindi na lang tumutukoy ngayon sa bahay. Yung mapagpatuloy, ibig sabihin ay tumatanggap tayo sa mga nangangailangan at tumatanggap din tayo na maglaan tayo ng panahon para sa kanila. At yon ay magiging konteksto ng ating pagpapatuloy sa ngayon. Ano ang biyaya sa mga mapagbigay? Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong pinakikita sa Kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ganito ang kabutihan na ang Diyos naman ay hindi nakalilimot at sinasabi nga ni Haring David, ang nahahabag sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Kaya ba natin pautangin ang Panginoon? Hindi, direkta. Pero kung tayo tutulong sa mga dukha, ay pinauutang natin ng Diyos. At ang Diyos ang magbabayad. At siya talaga nagbabayad. Sa bahaging ito ay ating makita mga kapatid, na ang pagdamay, ang pagtulong, ang pagbabahagi ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang mabuksan sa atin. Aking naalala yung isang karanasan na kami po'y nangingilak para itulong sa iba. Yung aking kasama ay sabi ko, oops, wag natin ito lampasan. Ang sabi niya aba, ay tingnan mo naman ang bahay, nakahapay at giray na. Aba, ay kailangan nga lalo na tayo ay humingi ng tulong sa kanya. Sapagkat kung siya magbigay ng ano paman, ay tiyak namang siya aalalahanin ng Diyos. At isang matanda ang amin nadatngan doon sa loob ng nakagiray na bahay. At siya nagkukwento, wala siyang kasama, mga apo lamang sa gabi, pag siya matutulog na. At para siya doong inakay na ibon na dinadalhan lamang ng kanyang mga anak upang siya ay kumain. At ang aming maibibigay ngayon sa kanya ay panalangin. Kaya't siya aming ipinanalangin. Ngunit pagkatapos na siya maidalangin, ang sabi ng matandang babae, ay teka utoy, saglit at ako laing kakapadi sa pasimano, sapagkat yun ang lagay ng pera ng mga matatanda nung una. At siya nga'y kumapa doon sa pasimano ng bintana, sa ibabaw ng hamba ng bintana. At kanyang nakapa ay bariya na 25, yung pong, kung inabot nyo yung paru-paro, ang nasa likod. At ang sabi ng aking kasama, riresibuhan pa ba? Oo, bilang patunay na siya ay tumulong sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nasa sa kanya. At siya nagkaroon ng bahagi. So, ganun po yung bagay mga kapatid. Kaya hindi nakakahiya na humingi ng tulong kung talaga may tutulungan sapagkat kahit po sa aking kaisipan, inihaharap ko ng paghingi ng tulong ang sino man sa iba para siya tumanggap ng biyaya.
Kaya wag natin idadahilan nyo, ay sila na lamang at sila may kwarta. Hindi po. Yan po'y pagkakataon natin para tayo tumanggap ng biyaya. Maniwala po kayo. At yan po'y katotohanan hindi mapapasubalian na kagaya ng pagsikat at paglubog ng araw ay nangyayari at nakikita natin. At inyong subukan. Ngunit huwag niyong tuksohin ng Panginoon, susubukan ko nga. Hindi. Inyo pong gawain na dahil sa kahabagan, bunga ng inyong pag-ibig sa Diyos. At meron po talagang biyaya. Tayo po ay manalangin. Minamahal namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na kami ay iyong gamitin upang abutin ng iba sapagkat kami ay iyong sinusugo at kami ay iyong binibigyan ng pagkakataon. O Diyos, na maging kaginhawahan para sa iba at maraming salamat sa mga pagkakataon dumarating sa amin na kami ay maging instrumento sa iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat po sa mga ganong pagkakataon na ninanais namin, O Ama, na kami ay maging bahagi. Ngayon nga ay kami ay dumadalangin patuloy, O Diyos, doon sa sanggol na merong pangangailangan. Maraming salamat na ang doktor ay nagpasya, na maaari na siyang lumabas, ngunit ang bayarin ay totoong malaki. Na kung hindi mababayaran ay magiging suliranin lalo. Kami umiibig ng iyong katugunan sa mga pangailangan nila, O Ama. Patuloy na turuan at tulungan ang kanyang pamilya. At kami din naman, O Diyos, ay patuloy na maging kagaling at kaginhawahan sa kanya. Gayun din, Ama, ang ama ng tahanan na nagkaroon ng infeksyon, iyong alalahanin siya at malayo ang kanyang buong sambahayan at siya ay magkaroon din ng kagalingan. Dinadalangin din namin, Ama, na ang isang anak na nasa pangangailangan ng iyong pagkalinga, bigyan mo siya ng kabutihan, ng kagalingan, O Diyos. Alalahanin mo ang hiling ng kanyang magulang sa iyo at ikaw, O Diyos, ang magdalang kahabagan sa kanya. Kami ay umiibig ng iyong pangasiwa, Ama, sa mga nasa pangangailangan. Gayon din, O Diyos, nasa pangailangan nga kami, ay kami na may magkaroon ng patuloy na pagdamay. Maaring hindi salapi, maaring hindi mga bagay, ngunit meron kaming mga damdamin na maaari naming ihandog, ialay. Maaari naming bahagi. Meron kaming mga kaisipan, mga karunungan na galing din naman sa nais naming maibahagi. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dinadalangin na kami ay patuloy na maging dahilan ng iyong pagpapala para sa iba. At kami ang may umiibig ng ganitong kalooban mula sa iyo sa pangalan ng tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang biyaya nawa ng Panginoon ay makapangyari sa buong araw na inyong kinakaharap at haharapin at maging dahilan ang katagumpayan ng inyong buhay ang paggabay ng ating Diyos na mahabagin sa lahat.